Basahin ko lang yung 66, mabilis na lang. Abalos, Adonis, Amad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon, Binay, Bondok, Bong Sa 183 na senatorial aspirants na naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections, 66 sa mga ito ang inaprobahan ng Commission on... Ito. Itong... Boboto kayo dito? Nakakahiya to eh. KO! Basta yung mga DD sheets, di po tayo buboto dyan. Okay? Feeling naman ito mananalo, no? Feeling ngero ba to? Feeling ngero ba? Oo. Ang lakas ng loob, ano? Oo. Ang lakas ng loob talaga. Pero, tingnan natin, kasi 8 million naman kayo eh. Diba? 8 million daw sila eh. Tingnan natin. Kung makakuha nga ba, ito, lahat ng mga kampo ni Kibuloy, lalo na si Kibuloy, tingnan natin kung makakuha ito ng botong 8 million. Tingnan natin ha. Nako, sampal ito sa inyo pag hindi nyo naabot yan. elections o COMELEC and Bank na kwalipikadong maging kandidato sa eleksyon batay sa rekomendasyon. Ito, Marcolita. Kapal na mukha nito. Buboto kayo dyan? Tingin ko pa lang dito parang hindi lang parang tagapagtanggol talaga ni Sara. Basta tagapagtanggol ng mga Duterte. Sorry kayo. Ganun lang. Tapos ang usapan. Ng kanilang law department. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, tiyak na silang mapapasama sa iimprentang balota, liban na lamang kung may naghain sa kanila na ibang petisyon tulad ng disqualification. Ito. Mga bilyar, buboto kayo? Ang inyong sakahan, magiging subdivision yan. Mga bilyar, buboto kayo dito? Okay lang, karapatan naman nilang tumakbo eh. Kasi palagi naman nilang ginagamit yung mga mahihirap eh. Kasi noon nga daw, mahirap lang daw sila. Tapos yung asawa niyang si Bilyar, dinuduro-duro yung mga guard. Yan ba yung ugali ng isang mahirap? Yan yung ugali ng isang mayabang. Diba? Sige, boto nyo tong mga Bilyar. 6 years yan, uupo. Yung mga sakahan ninyo sa loob ng 6 years, imposibleng walang maging subdivision dyan. Hindi ako naninira sa mga bilyar. Hindi paninira itong ginagawa ko. Ito ay opinion ko, reaction ko patungkol sa mga nakikita kong galawan nila. Shoutout muna tayo kay Ariel Cruz Sige, may mga lupain kayo dyan, di ba? Kung kay Kibuloy ang langit, sa kanya ang bakanting lote. Sige, boto nyo. Bahala kayo kahit wala talaga kayong mapaglalagyan. Kay Kibuloy din yung langit eh. Saan pa tayo lulugar niyan? Lorna, shoutout o cancellation of Certificate of Candidacy o COC. 66 na legitimate valid candidates na pwede na maisama na sa opisyal na listahan ng mga pwedeng maging kandidato sa darating na 2025 national and local elections para sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan ng COMELEC ay ang senatorial bid ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Tingnan nyo, inaprobahan ng COMELEC. Wala na. Tatakbo ng senador si Kibulok. Anong sabi niya noon? Hindi para sa akin ang pagiging senador. Ako ay isang religious leader. Tapos ngayon, biglang tatakbo. Kala ko ba son of God ka? Ba't pa bago-bago yung utak mo? Son of God, kalukuhan mo. Takbo ka.
Patunayan mong 8 million kayo, ha? 8 million, tapos nililigawan nila ngayon yung iglesia ni Cristo. Oh. Ano yun, Kibulok? Hindi ko maintindihan dito sa, sa Kumilik, Marami na nga reklamo kay Kibuloy, pinatakbo pa. Di lang naman may reklamo yan dito sa ating bansa, pati sa Amerika meron. May manliligaw na kay Kibuloy, oh. Kung chicks ka at maganda, pwede. Pero kung di ka chicks, i-reject yan. Sige. Bagamat may kinakaharap na kaso sa korte si Kibuloy, wala pa naman kasing pinal na hatol sa kanya. Kaya naman maaari... Sabi ni Edita Paraiso, parang Duterte rin yan, sinungaling. Ma'am Tamora, shoutout po, ha. Grabe ka naman sa Son of God, sasabihan mo sinungaling. Pwede bang dagdagan mo ng manyakis? Ikaw, grabe ka sa Son of God, ha? Paano yung DPM yung humuli sa kanya? Ay, incident. Sabi naman nila, itiniwalag daw si, si Torre. Ewan ko kung totoo yun, Kasi hindi man ako updated sa mga ganung relihiyon na, kasi kung tiniwalag siya, hindi ko napapakialaman yun. Kung totoo yun, ha? Diba? Pero alam ko naman sa mga INC, hindi naman siguro kayo kakampi sa kulto, diba? Huwag kayong kumampi sa kulto, naku. Doon lang tayo sa tama, wag sa mga may tama. Pero lang yun. pa rin itong tumakbo. Kabilang din sa batayan nila ng pagsala sa mga tumakbo ang political background at pati ang mga impormasyong inilagay sa COC. Bukod kay Kibuloy, pasok din sa listahan si dating DILG Secretary Benhur Abalos, dating Senador Bam Aquino, Jimmy Bondoc, Senator Bong Revilla. Si Abalos, pwede naman natin pagbigyan Alam ko marami yung iba na nagsasabing maraming ayaw kay Abalos. Erlinda P. Romualdo, shoutout Oo, pero sa tingin ko naman, ano naman siya, tumutulong sa administrasyon at pwede nating bigyan ng chance. Makikiramdam tayo. Ganun lang yun. Yeah, Representative Arlene Brosas, Representative Franz Castro, Calyori de Guzman, Senator Ronald De La Rosa, dating Senador Ping Lacson, Senator Amy Marcos, Doc Willie Ong, dating Senador Manny Pacquiao. Doc Willie Ong. Doc Willie Ong naman. Ginagamit mo yung sakit mo para makatakbo kang senador. Diba? Ano yan? Ito si Doc Willie Ong, naawa tayo dito dahil may cancer. Pero ngayon, wag naman sanang gagamitin yung sakit para magpaawa ka sa mga Pilipino para ibuto ka lang. Di ka naman ibubuto, Doc Willie Ong. Manalamin ka nga. Tama na yung naawa kami sa'yo, yung iba sa'yo. Yung iba dito, pinagdasal ka pa. Para gumaling ka ng, tama na yun. Okay na yun. Pero yung mga ngarap ka pang maging senador, tapos kampon ka ni Digong, hindi ka namin ibubuto. Hindi naman natin kailangan ng senador na may sakit. Paano niya mapapatakbo yung bansa kung may sakit? Alam nyo, hindi po basta-basta yung kanser. May proseso po yan. Hindi naman agad isang buwan, isang taon gagaling ka na. Although may talaga, pagbabago, pero hindi ganun kadali. Ngayon, bubuto ba kayo ng senador na gusto maging senador na kumbaga nagpapagaling pa lang? Ang ilagay po natin dyan, yung malusog. Kasi pag malusog ka, yung takbo ng isipan mo, malinaw. Diba? Ganun po yun. Bakit itong Doc Willie Ong na to? Si Dilima yan. Tatakbo si Dilima ba? Patay ka, Digong. Dating Senador Francis Pangilinan, Ariel Querubin. Hindi ko alam. Tatakbo ba si Dilima? Wala akong update kay Dilima, Tingnan natin mamaya kasi may interview siya. Bigyan natin ng reaction yun. Willie Revillame, dating Executive Secretary. Willie Revillame! Mamigay ka na lang ng 5,000 at jacket. Doon ka,
bagay kasi marami kang natutulungan pag ganun. Pero ang isang katulad mo, tatakbo pa ng pagkasenador, hindi naman gawain ng Senado na mamigay ng jacket at 5,000. Hindi trabaho ng Senado na mamigay ng jacket at 5,000. Di ka bagay dyan, Willie. Para klaro lang. Vic Rodriguez, dating Senate President Vicente Soto III, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Camille Villar, Catholic will surely not vote Kibuloy. Di ba? Dapat lang. Wag bumuto. Kung mga Tulfo naman, pwede rin. Bigyan natin ng chance. 'Di ba? Basta hindi sila hindi sila susuporta sa DD Sheets kasi pag itong mga Tulfo na to pag sumuporta sa DD Sheets, hindi ko rin ibubuto 'yan. Basta lahat ng susuporta sa Duterte, hindi ko talaga ibubuto 'yan. Para klaro lang tayo. at iba pa. Samantala, ang 117 na hindi kasama sa naaprubahan ay endorso sa 2 dibisyon ng COMELEC. Padadalhan ng summons ang mga ito para pasagutin kung bakit hindi sila dapat ideklarang nuisance candidates o panggulo lamang sa eleksyon. Sakaling mapatunayan na hindi Marami talaga dyan na panggulo lang, no? Shoutout kay Acers Entertainment, bigyan natin ng jacket yung kanyang kulay, yung kanyang pangalan. hindi sila nuisance, ay daragdag sila sa inisyal na listahan ng mga valid na kandidato. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. Target ng COMELEC na lahat ng nuisance cases ay marisolba sa unbank level sa buwan ng Nobyembre. Pagkatapos ito, ang pwede Sa nakikita ko naman sa mga tulpo ngayon, di naman sila anti-government, sumusuporta naman sila, no? At ayaw nga nila sa mga Duterte. Pero wag babaliktad, Para ang pangit na bigla kang babaliktad, di ba? Baka pumangit pa yung imahe nyo. dinalang puntahan ng mga respondent ay ang Korte Suprema para masagip ang kanilang kandidatura. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Okay, ito yung karugtong. Bigyan natin ng reaksyon nito. Itong kay Bato. Maglulunsad si Senator Ronald Bato de la Rosa ng motu proprio investigation sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo kung ito si Bato yung mag-imbestiga sa war on drugs, magiging bias. Kasi ang gagawin ni Bato dyan, I'm sure hindi pag-iimbestiga yung gagawin niya Pagdepensa. Kasi damay siya dito Akalain nyo siya mag-iimbestiga tapos siya mismo damay dito. Ililigtas nyo lang yung sarili nyo, Bato. Pero ang pagkakaalam ko, nasa Senate President na yan. Kung papayagan si Bato. Kapag di pinayagan, nga rin si Bato. KO! Diba? Puro na lang, imbestiga. Wag na Bato. Kayo nga yung iniimbestigahan Pumunta kayo. Pumunta kayo sa hearing. Pag kayo pinatawag, pumunta kayo. Pag-iimbestiga ka pa, ano yan? Magsasayang ka na naman ng budget. Aksaya yan sa budget Tapos, dahil sa investigasyon niya na yan, mapoproteksyonan niya yung sarili niya, si Digong. Ganun yun. At natural yan. Pag siya na yung nag-imbestiga, siya yung magpapatawag kay Digong at dadalo si Digong dyan. Kasi siya na yung tatrabaho Di magpalakpakan yung mga tagang DD-sheets. Ang tapang ng aming tatay, dumalo sa hearing. Paano hindi ka dadalo? Si Bato yung namumunod dyan. Sige nga. KO! Pero pag ibang tao yung nagpatawag sa'yo, wala nga ka, nagtatago ka. Isasagawa ng Senate probe habang hinihintay ang pagpasa ng resolusyon ni Senator Bongo para sa isang parallel investigation sa Senado sa pagdinig na ginagawa ng House Quad Committee. Ayon pa kay Senator Bato de la Rosa, malaki ang posibilidad na dumalo sa pagdinig ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Natural! Sana sabi ko na nga ba
Natural. Ikaw yung magpapatawag ba to eh? Close kayo eh. Dadalo talaga. Eh, ba't di kayo pumunta doon sa Congress? Doon nyo ilabas yung angas nyo. KO. Alam ko maangas tong mga Duterte eh. Eh di, Congress. Yan tayo eh, di ba? Nako, ewan ko lang ba to. Sana hindi matuloy yung mga plano ninyo. Ang resource person. Ito'y tungkol sa mga naging pahayag ni retired Colonel Royina Garma sa House Quadcom hearing na inutos umano ni former President Duterte ang pagpapatupad sa buong bansa ng isang Davao model kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga. Wala pa, hindi pa. Pero malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwaman siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Komportable talaga kasi unang-una, ikaw yan ba to? Ikaw yung mangunguna dyan. Sa lower house naman, wala kayong kapit dun eh. Magigisa kayo dun. Bakit hindi kayo pupunta sa lower house? Kasi, hindi ko sinasabing pero feeling ko lang, ang nasa loob nyo, guilty kayo. Ikaw ba naman, kung alam mo sa sarili mong guilty ka, magpupunta ka ba dun? KO. Diba? Akala ko ba may isog kayo? Anyari? Dito pa lang sa narinig natin ngayon, nangangamoy na yung yung pagiging bias. Amoy na amoy ko na eh. Kongreso na lang sana dapat. Sa Senado, wala na kaming masyadong tiwala dyan sa Senado. Sa totoo lang, pumangit po yung Senado. Yung tinatawag nilang lower house, parang yun pa yung tingin ko ngayong nandun sa tuktok. Kumpara dyan sa Senado, wala na talaga. Ang tingin ko sa Senado talaga, napakababa na lang. Totoo po yan. Yun yung nakikita ko ngayon. Tapos dagdagan pa ni Bato ng kanyang investigasyon ko, no? Alalong babagsak yung Senado. Ay kung ganyan pala, dapat wala nang Senado. Diba? Pangit na eh. Sus Mariusit. Ayun,